Siya ay isang nag-iisang ama na nais lang tumulong sa isang estrangherong naipit sa ulan. Hindi niya alam kung sino talaga siya o kung anong mga lihim ang dala nito. Ang isang maulan na umaga ay magbabago ng kanilang buhay sa paraang hindi nila inaasahan. Panoorin ang kwento hanggang sa dulo at sabihin sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Malakas ang pag-ulan sa salamin ng kotse na nagpapalabo sa paningin ni Mario Ferrer habang ang pagod na wiper ng kanyang luma at sasakyan na Dodge Ram ay sumisigaw at naghihila sa bawat paggalaw. Mas marami pa silang pinapalabo kaysa nililinis. Sa mga burol ng Oregon, ang langit ay naging madilim at malamig na kulay abo at ang maagang sikat ng araw ay bahagyang tumatagos sa makapal at mababang ulap. Dahan-dahan na nagmamaneho si Mario, mahigpit na hawak ang manibela gamit ang mga kamay na matatag dahil sa maraming taon ng trabaho. Kumurog ng bahagya ang kanyang mga daliri habang iniwasan ang mga lubak na puno ng tubig at gumuho na daan. Ang heater ng truck ay umuungal at pumipintig, ngunit hindi nito natatanggal ang lamig na pumasok sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi iyon masyadong naging problema kay Mario. Nakakahanap siya ng kapayapaan sa katahimikan ng kalsada at sa tindi ng panahon. Nagbibigay ito sa kanya ng isang bagay na totoong harapin. Nakatuon na ang kanyang isipan sa mga gagawin, pagbuhos ng konkreto, pag-double check sa mga bakal at pagbabantay sa mga baguhan upang walang makaka-skip sa trabaho. Ang lugar ng trabaho tulad ng bayan mismo ay luma ngunit matatag. Iyon ang hinahangaan niya sa Milltown. Wala kang tinatanggap na libre roon. Kailangan mong ipaglaban ang bawat hakbang ng progreso. Sa unahan, halos di makita sa gitna ng ulan, may isang tao sa gilid ng kalsada. Habang papalapit siya, napansin ni Mario ang isang babae na nakatayo sa ilalim ng kalawangin na hinto ng bus. Basang-basa ang kanyang jacket at ang kanyang suot na hospital scrubs ay nakadikit sa kanyang mga binti parang basang papel. Hindi siya tumatakbo upang iwasan ang ulan. Sa halip, nakatayo siya ng matigas, mahigpit na yakap ang isang Manila folder sa dibdib. Nakababa ang ulo niya, hindi dahil naghahanap siya ng silungan, kundi parang ang bigat ng langit ang nagpapababa ng kanyang tingin. Dahan-dahan na ipinarada ni Mario ang truck sa gilid at iniwan ang makina na nakabukas. Sandali siyang nanatili at pinanood siya. May kakaiba sa kanyang postura. Matikas pero pagod. Hindi siya basag, ngunit tila pinagod na sa matagal na panahon. Parang isang lumang kahoy na bim na nyanig ng panahon, ngunit matatag pa rin. Tumingin siya sa orasan, 6:41 ng umaga. Kailangan niyang makarating sa site sa loob ng wala pang 20 minuto. Pero nagatubili ang kanyang paa sa gas. Bumuntong hininga siya, inabot ang bintana at ibinaba ito. Pumalo ang malamig na hangin at ulan sa loob. "Kailangan mo ba ng sakay?" tanong niya. Medyo magaspang ang boses dahil sa antok at mahabang panahon ng katahimikan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay tila pagod. Basang buhok ay nakadikit sa balat. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa kanya gamit ang mga matang parang malalim at matapang na kape, pagod, maingat at pamilyar sa mga kabiguan ng buhay. Sandali inisip ni Mario na tatanggi siya, ngunit ngumiti siya ng bahagya at dahan-dahang nilapitan ng truck. Mabagal at maingat ang kanyang galaw, parang pinipilit niyang buuin ang sarili upang makausad. Sumakay siya at isinara ang pinto ng may mahinang tunog. "Salamat," malumanay niyang wika, halos katulad lang ng tunog ng ulan. Tahimik na tumango si Mario, hindi nagsalita. Itinaas niya ang init ng heater at marahang bumalik sa daan. Nagbiyahe sila ng walang usapan. Ang basang damit niya ay nagpalatubig ng mahinang amoy ng antiseptiko at amag sa loob ng truck. Masipag ang heater, ngunit nanatiling malabo ang mga bintana sa gilid.
Tiningnan siya ni Mario mula sa gilid. Mukha siyang mas matanda na marahil nasa kalagitnaan ng 30. Pero ang pagod ay nagdagdag ng mga taon sa mukha niya. Mahigpit niyang hawak ang folder at ang kanyang katawan ay nakayuko na parang gusto niyang maglaho. "Nurse ka ba?" tanong niya sa wakas. Tinuturo ang kanyang scrubs. "Nurse ako dati," sagot niya, mababa at walang buhay na boses. Hindi na nagtanong si Mario. Alam niya kung kailan ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa salita. Isa itong uri ng tahimik na naiintindihan niya, galing sa mga bagay na mabigat ipaliwanag. Kaya't nagtuon na lang siya sa kalsada, sa ugong ng makina, sa ritmo ng ulan. Hindi siya nagtanong kung saan siya dadalhin at hindi rin siya nagtanong kung saan siya papunta. Ilang minuto lang huminto siya sa harap ng Blue Ridge Motel, isang luma at sira-sirang L-shaped na gusali na may bitak-bitak na siding at neon sign na umaandar kahit araw. "Pansamantala lang ito," mahina niyang sambit para bang sa sarili. Dahan-dahan niyang ipinarada ang truck sa maluwag na lote at pinarada ito. Lumabas siya sa ulan. Ang kanyang malalaking sapatos ay nag-splash sa mga puddle. "Salamat ulit," sabi niya. Huminto bago isinara ang pinto. Tumango si Mario. "Mag-ingat ka!" Mahinang isinara niya ang pinto at naglakad patungo sa opisina. Pinanood siya ni Mario hanggang sa mawala siya sa ilalim ng bubong bago umalis. Ang kanyang mga wiper ay patuloy sa mabagal at pag-ungol na galaw. Ang natitirang bahagi ng araw ay nagdilim, basang konkreto, sigawan sa mga makina, pag-aaral ng blueprints. Pero iniisip pa rin ni Mario ang babae kung gaano siya katahimik. Matagal na siyang nakatrabaho ng iba't ibang tao, kaya alam niya kung sino ang maaasahan at sino ang madaling masira sa presyon. Hindi siya madaling masira. Sa gabi, pagkatapos bisitahin ang kanyang anak na si Danilo at initin ang natirang chili, naupo si Mario sa kanyang lumang upuan kasama ang librong hindi niya planong tapusin. Ulan ang kumakatok sa bintana muli. Ngunit ang kanyang isip ay bumalik sa babae mula sa motel. Napagtanto niyang may kakaiba, hindi niya man lang nalaman ang pangalan niya. Samantala, sa maliit na kwarto ng motel, nakaupo si Carmen sa gilid ng isang lumang kama. Tinalikuran niya ang basang damit at pinatuyong ang buhok gamit ang magaspang na tuwalya. Kumikinang ang wall heater pero hindi gaanong nagpapainit. Binuksan niya ang folder na dala niya na parang baluti. Sa loob nito ay mga printout, lumang email, mga liham, memo mula sa HR, ang lisensya niya bilang nurse at ang huling sulat ng pagtanggal sa trabaho. Hindi pa rin nawala ang sakit, nananatili pa rin, parang pagtatago nila sa likod ng mga formalidad at malabong mga pariralang tulad ng hindi pagtutugma sa mga pangunahing pagpapahalaga. Pero mas simple ang totoo, nagsalita siya. Iyon ang kanyang pagkakamali. Pinagtanggol niya ang mga pasyenteng itinaboy para makakuha ng mas malaking kita ang iba. Tinawag ang kanyang mga hinaing na nakakagulo. At ang mga kasamahan na dati niyang pinagkakatiwalaan ay nanahimik na nang kailangan niya sila ng husto. Ipinagtabi niya ang folder at humiga sa kama, nakatitig sa kisame. Bukas, magsisimula siyang muli. Isa pang klinika, isa pang shift na mababa ang bayad. Isa pang pagkakataon na maging kapakipakinabang na maramdaman na may halaga siya. Ayaw niyang maglaho ng parang wala lang. Habang unti-unting tinatablan ng antok, bumalik ang isip niya sa lalaki sa truck. Hindi siya nagtanong, hindi siya hinusgahan. Simple lang niyang inalok ang init sa isang mundong naging malamig na. Kinabukasan, luminaw na ang ulan kahit may mga putik pa rin sa bitak-bitak na daan. Nakatayo si Mario sa tabi ng kanyang truck, umiinom ng kape mula sa basag na thermos. Ang usok ay umiikot sa malamig na hangin. Nasa physical therapy si Danilo at kayang mag-survive ng ilang oras ang lugar ng trabaho nang wala siya. Dapat nasa desk siya, nalulubog sa mga papeles. Pero sa halip, pinaandar niya ang susi at lumabas sa driveway.
Hindi talaga niya alam kung saan siya pupunta hanggang dumating siya. Parang dati lang ang Blue Ridge Motel. May ilang tao sa labas, nagdadala ng mga bag, naninigarilyo, sumasakay sa mga sirang kotse. Nakaparada si Mario, bumaba at naglakad papunta sa front office. Tumingin ang lalaki sa counter mula sa kanyang telepono. May babae ba dito na naka-scrubs? Matangkad, tahimik, maitim ang balat? Nilingon siya ng clerk at tumango. Room 12. Lumapit si Mario at tumayo sa harap ng luma at asul na pinto. Huminto siya, nag-aalangan. Gusto niyang umalis sa isang bahagi, ngunit bumukas ang pinto. Nakatayo si Carmen sa doorway, hindi mabasa ang kanyang mukha. May trabaho ako sa site, mahinang sabi ni Mario. Laging may nasasaktan, napipilas, nasusugat. Wala kaming mediko. First aid box lang na sirang-sira at mga lalaking matigas ang ulo para magpatingin sa doktor. Humawak siya ng lalamunan. Naisip ko baka gusto mong dumaan. Tumingin. Kumilat si Carmen. Nag-aalok ka ba ng trabaho? Kinumot ni Mario ang likod ng kanyang leeg. Sakay at pakiramdam na nakakatulong ka muli ang inaalok ko. Hindi makakapagbayad ng malaki, wala talaga. Pero baka sakaling may magbigay ng tanghalian. Tiningnan ni Carmen ang pick-up na nakasindi malapit. Pagkatapos ng sandali, lumabas siya at marahang isinara ang pinto. Pupunta ako para lang ngayong araw. Tumango si Mario. Tara na. Ngayong sumakay sila sa truck, hindi na sila estranghero. Hindi nila alam kung saan dadalhin sila ng daan, pero may nagbago. Hindi sigurado ang daraanan, punong-puno ng lubak at di alam, pero ito ay simula. Muling bumuhos ang ulan, banayad na parang alaala na dumadampi sa lupa. Matagal nang natutunan ni Carmen na isa-isang harapin ang buhay. Isang shift, isang chart, isang pasyente sa bawat pagkakataon. Ang bawat desisyon ay humahantong sa susunod. Ngunit kamakailan lang, hindi na sa kanya ang mga desisyon. Iba ang nagpapasya sa kanyang kapalaran, sa likod ng mga opisina, sa mga conference call, sa mga liham na maingat ang pagkakasulat at formal na pagpapalis. Kinabukasan matapos niyang tanggapin ang alok ni Mario, nakatayo siya sa makipot na banyo ng motel. Maalat ang salamin, tumutulo ang gripo. Maliwanag at matalim ang mga ilaw, nagpapatingkad sa mga pagod na linya sa kanyang mukha. Medyo basa pa ang kanyang scrubs dahil hindi pantay ang pagpapatuyo sa heater. Nakadikit ito sa kanya na parang gusot na tela. Dati, suot niya ang puting coat na may pangalan niya sa dibdib. Dr. Carmen Rodriguez, RN, MSN. Ngayon, ang mayroon lang siya ay isang name tag mula sa libreng klinika na pinagsilbihan niya nung nakaraang buwan na may kalawang at sulat gamit ang unti-unting nawawalang marker. Tahimik ang biyahe nila ni Mario kahapon, pero nakakaaliw. Walang mga mahihirap na tanong, tahimik at kalmadong kasama. Matapos ang gulo, parang nakapasok siya sa isang lugar kung saan siya makakahinga. Hindi niya alam kung ano ang dala ng construction site. Pero totoo ang alok. Walang kondisyon, walang pagpapanggap, isang tapat na kilo. At ngayon, mas mahalaga ang katapatan kaysa kahit ano pa. Habang itinatali niya ang buhok, naalala niya ang huling pagkakataon na sinuot niya ang puting coat. 6 na buwan na ang nakalipas sa Boston. Kumikinang ang mga koridor ng ospital. Naalala niya ang malalambing na tawa mula sa pediatric unit, ang paborito niyang palapag. Puno ito ng buhay, enerhiya at pag-asa. Ngunit noong araw na iyon, hindi puno ng pag-asa ang mga file ng kanyang mga pasyente. Puno ito ng kalituhan. Pinapalitan ang mga gamot ng walang paliwanag. Lumalala ang mga sintomas ng mga bata. May mali. Una, inisip niyang error lang iyon, pero paulit-ulit itong nangyayari. Kaya inirecord niya ang lahat, pahina sa pahina. Hindi na maiwasang harapin ang totoo. Naalala niya ang meeting room, malamig at sobrang liwanag, kung saan hinarap niya ang mga executive na nakasuot ng mamahaling damit. Mga lalaki at babae na hindi pa kailaman bumisita sa ward niya.
Nagsasalita sila gamit ang mga buzzword, pag-save ng gastos, streamlined protocols, efficiency targets. Nagsalita sila tungkol sa mga numero, siya ay tungkol sa mga bata. Iyon ang pagkakaiba. Masyado siyang maraming tanong at kinabukasan wala na siya sa schedule. Inilipat siya, suspendido. Pagkatapos ay dumating ang pagtanggal sa trabaho. Hindi siya umiyak nang basahin ang liham, ngunit umiyak siya nang magsimulang tumawag ang mga ina ng kanyang mga batang pasyente, nagtatanong kung nasaan na si Nurse Carmen. Umiyak siya nang makasalubong niya ang mga dating kasamahan sa pasilyo at tumingin sila sa ibang direksyon. Nang mag-impake siya ng mag-isa sa kanyang apartment at napagtanto na walang nag-alok na tumulong. Sinabi sa kanya ng kanyang fiancé, nakasuot ng matalim na Amerikana, may magandang kinabukasan at isang neurosurgeon na sobra siyang nag-react. Dapat daw ay nanahimik na lang siya at ibaba ang ulo. Nagtapos ang engagement sa isang malamig na tawag sa telepono. Hindi kita papayagang hilahin pababa, sabi niya. Kaya umalis siya sa Boston, ibinenta ang iilang natirang muebles. Ang natira sa legal settlement, pagkatapos ng bahagi ng mga abogado, ay ginamit para sa paglalakbay papuntang kanluran. Ang Portland ay sapat na malayo para makapagsimula ulit o kahit subukan lang. Ngayon, nakatayo siya sa gilid ng isang bago, hindi sa ospital, hindi sa makintab na puting koridor. Ngunit sa isang construction site, napapaligiran ng ingay, bakal na bota at makinang na mga vest. Sinalubong siya ni Mario sa gravel lot ng tahimik na pagtango. May malinis na termo sa isang kamay at isang pares ng guwantes na nakatago sa kanyang sinturon. Medyo magaspang sila, sabi niya habang naglalakad papunta sa trailer ng site. Pero mababait naman, hindi lang sanay sa mga tagalabas, lalo na, ewan ko ba, katulad mo. Hindi na kailangan ipaliwanag yun kay Carmen. Maraming pwedeng ibig sabihin ng katulad mo, babae. Nurse, marahil pareho, nabalitaan na niya ito dati. Sa loob, amoy kape at langis ang trailer. Sa folding table ay may kalat ng mga benda, aspirin, tape, at isang luma at pinalumbay na first aid manual. Hindi ito klinika pero pwede itong simula. Agad na nagsimulang magtrabaho si Carmen. Nilinis niya ang lugar, tiningnan ang mga gamit, at inayos ang mga ito sa mga lalagyan na may label. Nagdala si Mario ng upuan at tahimik na inayos ang sira ng pinto ng bintana na hindi masara. Nagtrabaho sila ng tahimik hanggang dumating ang unang sugatan. Isang lalaking nasa 22 ang pumasok na pilay, may hinihigop na basang tela sa kamay. Peste ng nail gun, sambit niya, dumudugo ang tela. Hindi nag-atubili si Carmen. Tinuro ang upuan, naghugas ng kamay at maingat na tinanggal ang tela. Hindi malalim pero kailangang linisin at alagaan. Mabilis siyang nagtrabaho. Tinanong ang tungkol sa huling tetanus shot, allergies sa gamot at nilagay ang antiseptiko ng maingat. Nagulat ang lalaki. Nurse ka ba talaga? Tanong niya. Noon, sagot niya, hanggang ngayon kung tatanungin mo ang mga pasyenteng inaalagaan ko. Tumango siya. Ayun ang mahalaga. Kumalat ang balita. Sa tanghalian, 3 pang lalaki ang dumating, isang may pilay na balikat, isa na may namamagang bukong-bukong at isang halos heat stroke matapos magtrabaho malapit sa generator. Palaging mahinahon ang pag-aalaga ni Carmen, may tamang mga tanong at walang gulo. Hindi niya inaasahan ang pasasalamat. Pero dumating iyon sa mga tahimik na pagtango, mahinang sabi ng salamat at mga ngiti na nag-aalangan. Hindi lahat ay natuwa sa kanya. Isang binatang mayabang ang bulong ng mga bagay tungkol sa handouts at diversity hires. Hindi siya pinansin ni Carmen, pero hindi ni Mario. Hindi niya kailangan magsalita. Tumayo lang siya sa tabi niya, iniabot ang roll ng gauze at malinaw na ipinakita kung kanino ang kanyang panig. Pagkatapos, mag-isa sa trailer,
Naupo si Carmen sa upuan at tiningnan ang inayos niyang lugar. Pinakamaliit na lugar na pinagtrabahuhan niya. Pero pakiramdam niya, totoo. Mas totoo kaysa sa mga malilinis at sterile na opisina na pinilit siyang pumasok. Dito hindi siya tinatanggap lang. Kailangan siya. Sa gabi inimbitahan siya ni Mario sa hapunan kasama si Danilo. Nag-alinlangan siya pero ang gutom at ang isang uri ng pagod na di niya matanggal ang nag-udyok sa kanya na pumayag. Simple lang ang bahay, magiliw, puno ng amoy ng nilutong pagkain ng mabagal. Hindi magarbo, mainit lang. Sinalubong siya ni Danilo na may ngiti at matibay na pagkamay. Panahon na para matutunan ng kapatid ko kung paano patakbuhin ang totoong operasyon, biro niya. Tumutawa si Carmen, isang tawang totoo at hindi pilit na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Magulo ang hapagkainan ng mga gamit, mga plano na di patapos, lumang take-out boxes. Humingi ng paumanhin si Mario sa kalat. Winala niya iyon. Parang buhay ito, malumanay niyang sabi. Hindi dekorasyon, buhay. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa maliit na sala. Natulog si Danilo sa sopa sa ilalim ng kumot. Iniabot ni Mario ang tasa ng tsaa kay Carmen. Kaya, ano ang nagdala sa iyo sa Portland? Tanong niya ng mahinahon. Tumingin si Carmen sa usok ng tsaa. Iniisip niyang sabihin ang madaling sagot. Pero may isang bagay kay Mario, ang kanyang katahimikan ang hindi niya pagmamadali, ang nagpaalis ng katotohanan. Sinubukan kong ayusin ang isang bagay, pero sinira nila ako dahil doon. Hindi na nagtanong si Mario. Tumango lang. Parang nagsisimula ka ng buuin muli. Ngumiti siya. Sinusubukan. Tahimik silang umupo pagkatapos noon. Dalawang tao, bawat isa may sariling kwento. Magkaibang landas, pareho ang mga sugat. Sa labas, bumalik ang ulan, mas banayad ngayon, kumakatok sa mga bintana, parang pamilyar na awitin. Nagpapatuloy ang mundo, di nakakaalam. Pero sa munting bayan na ito, sa pinakamaliit na trailer, may isang tao na dati nakalimutan na muling nagsisimulang mahalaga. At marahil si Mario rin. Amoy, basa na semento, alikabok at bakal ang hangin, pero may kasama ring iba pa. Isang bagay na marupok at bago, tulad ng tiwala na naghihintay na lumago sa pagitan ng mga bitak. Pagkalipas ng 6:00, kinabukasan, bumaba si Carmen mula sa truck ni Mario, may bag na nakasabit sa isang balikat at tensyonado na ang katawan niya para sa anumang dadalhin ng araw. Nakasuot siya ng bagong navy scrubs at maaasahang sapatos, handa at kalmado, pero tila walang napansin ang mga tao sa construction site sa kanyang uniforme. Tiningnan nila ang kanyang mukha, ang kanyang balat, tapos ay nilingon nila ang ibang direksyon. Binalaan siya ni Mario na ganito ang maaaring mangyari. Gabi bago iyon, habang kumakain ng malamig na tira-tira sa isang mainit at tahimik na kusina, sinabi niya, mga mabubuting tao sila kapag nakilala ka nila. Hindi hinanap ni Carmen ang init ng loob, hindi niya kailangan ng aliw. Kailangan niya ng dahilan para gumising, isang lugar kung saan maaaring maging kapaki-pakinabang, isang lugar na hindi niya kailangang humingi ng paumanhin dahil lang sa pagiging siya. Iyon lang ang gusto niya. Gumagalaw ang mga lalaki sa paligid niya na parang bahagi siya ng scaffolding, naroroon gumagana pero hindi nakikita. Ilan ang tumango ng magalang, karamihan ay hindi. Naglakad siya sa gitna nila na nakaangat ang baba at nagpunta sa trailer. Sa loob, maayos pa rin ang maliit na silid na inayos niya kahapon. Nakahanay ng maayos ang mga benda, malinaw ang label ng bawat lalagyan. Naayos ang mga painkillers, nilinis ang mesa, nilinis ang mga sulok. Maging ang folding chair ay may bahagyang marka kung saan siya umupo. Hindi ito totoong klinika, pero para sa kanya ito ay parang kanya. Pagdating ng tanghali, mataas na ang araw at nagsisimulang maging irritable ang mga tao.
May malakas na sigaw mula sa timog, bahagi ng site, kaya lumabas si Carmen, isang matipuno at mapulang mukhang lalaki ang naglalakad papunta sa kanya, hawak ang kanyang kamay at nagdadabog. May maling tira ang nail gun, dumudugo ang kanyang mga daliri. Hindi na naghintay ng permiso, dinala niya ito sa loob, pinaupo at agad na nagtrabaho. Matatag ang mga kamay niya habang nililinis ang sugat, nagtatanong tungkol sa allergies, huling tetanus shot, lahat ng mahalagang bagay. Gaya ng lagi niyang ginagawa, nakatitig ang lalaki na parang hindi makapaniwala. Nang matapos niyang balutin ang kamay nito, piniga ng lalaki ang mga daliri, nagulat. Akala ko hindi mo alam ang ginagawa mo, sabi nito. Hindi ko mindat si Carmen. Ngayon, alam mo na. Umalis siya ng walang ibang salita. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng tahimik na ritmo. Walang sinasabi pero nauunawaan. Mga pilay, paso, hinila na kalamnan, masakit na likod. Dumating sila sa kanya, tinulungan niya sila, palaging kalmado, palaging propesyonal. Hindi niya inaasahan ang pasasalamat at kadalasan ay wala nga. Pero unti-unting nagbago ang katahimikan sa paligid niya. Hindi pa man naging magiliw, pero hindi na rin mapanghusga. Unti-unting lumambot ang pagdududa. Pero hindi pa lahat handa sa pagbabago. Nagsimula ang mga komentaryo ng tahimik, mga maliit na salita sa ilalim ng hininga, mga sarkastikong biro, diversity hire, affirmative action, peke na nars. Narinig niya lahat. Isang umaga dumaan si Ryan, bata, malakas at maingay, at sinabi ng medyo malakas para marinig ni Carmen, "Sana walang mamatay dahil sa peke mong degree." Nasa ilang talampakan lang si Mario, nag-check ng insulation. Hindi siya tumingin. "Balik ka sa trabaho, Ryan," sabi niya ng matalim, "o ayusin mo na ang gamit mo." Nagmura si Ryan pero nagpatuloy sa paglalakad. Nang gabing yon, habang nag-i-impake si Carmen sa trailer, nanatili si Mario malapit. Hindi niya binanggit ang nangyari. Hindi nagsabi ng paumanhin sa ngalan ng iba. Sa halip, iniabot niya ang isang bote ng tubig. "Karamihan sa kanila hindi lang talaga alam," sabi niya. Dahan-dahang binuksan ni Carmen ang takip. Hindi tungkol sa pagiging alam, tungkol ito sa pagpili ng tama. Tumingin si Mario sa malayo. "Mababalik din sila." "May ilan na hindi," sagot niya, tahimik at matatag. Walang galit sa boses, katotohanan lang. Pagdating ng Biyernes, biglang dumating ang bagyo, pininturahan ng langit ng mapurol at banta na kulay abo. Nagsimulang bumagsak ang mga unang patak nang matapos ni Carmen balutin ng isang masakit na gasgas sa isa sa mga elektrisyan. Pagkatapos ay narinig ang pamilyar na boses mula sa pintuan. "Naku, ang ganda ng lugar na ito kaysa sa ER na pinuntahan ko nung nakaraang taon," sabi ni Danilo, nakasandal sa kanyang walker na may malaking ngiti. Tumawa si Carmen sa kabila ng kanyang sarili. "Kung naghahanap ka ng lollipop, ubos na ako." Nagtawanan sila ni Danilo, nakasandal sa frame. "Hindi, tinitingnan ko lang kung hindi pa ginawang digmaan ng kapatid ko itong lugar." Lumabas si Mario mula sa likuran na may dalang payong. Pumalpak siya sa truck habang nasa tawag ako. Tumango si Danilo ng buong pride. "May layunin ang lakad ko." Tumingin siya kay Carmen, nakangiti. "Tunay ka. Nakikita mo sa mga naguguluhang tao dito na hindi nila alam ang gagawin kapag nandyan ka." Tumawa si Carmen, tinapos ang kanyang pagdressing at pinauwi ang pasyente. "Gusto mong umupo?" tanong niya. Kung may tsaa at chismis lang, nasa kanya pareho. Ilang minuto lang, umiinom na si Danilo ng tsaa at nagkukwento tungkol kay Mario sa mga kalokohan at pagkakamali noong bata pa at lumang mga alaala. Sa likod ng pangaasar ay may iba, pagmamahal, malalim at tahimik na pagmamahal. "Parang bato siya," sabi ni Danilo, pero nakikita niya ang mga bagay. Alam niya kung kailan kailangan ng tulong ang isang tao, kahit pa nagpapanggap siyang wala siyang pakialam.
Nakikinig si Carmen, natatawa at mainit ang puso. Matagal na siyang hindi natawa ng ganito. Nang tumindi ang ulan, inalok siya ni Mario na ihatid pabalik sa motel. Pumayag siya. Pagod at masakit, ngunit sa magandang paraan. Mainit ang loob ng truck at mahinang kumakatok ang ulan sa bubong habang dumaraan sila sa basang mga kalye. Gusto ka ni Danilo, sabi ni Mario, nakatingin sa kalsada. Gusto ko rin siya. Hindi na sila nag-usap pagkatapos noon, pero ibang klase ang katahimikan ngayon. Hindi mabigat, pamilyar, parang katahimikang hindi kailangang punan. Pagdating sa motel, huminto siya bago buksan ang pinto. Salamat, mahina niyang sabi, sa lahat ng bagay. Tumango ng bahagya si Mario. Kita tayo sa Lunes. Nakatayo siya sa pintuan, pinapanood ang truck ni Mario na unti-unting umaalis. Ang mga brake light nito ay kumikislap na pula sa likod ng bumubuhos na ulan. Sandali siyang nanatili roon at nag-isip, baka marahil ito na ang lugar kung saan siya nababagay. Ang sumunod na linggo ay naging may ritmo. Nagsimulang magdala si Mario ng kape tuwing umaga. Itim lang. Walang asukal, walang gatas, eksaktong gusto niya. Dumadalaw si Danilo sa trailer tuwing Biyernes. May dalang homemade sandwich at mga hindi hinihinging payo. Nagsimulang tumango ang mga crew kapag dumadaan sila sa kanya. May ilan pang ang humihinto para makipagkwentuhan. Isang hapon, nadinig ni Carmen ang dalawang manggagawa na nagtatalo, halo biro, halo seryoso. Kung mas malinis ba ang tahi niya kumpara sa mga ginagawa sa lokal na urgent care. Mukhang oo ang hatol. Hindi ito lahat, hindi ito hustisya, pero ito ay isang bagay. Ito ay isang simula. Sa Miyerkules, habang papatapos ang araw, nilakad ni Mario si Carmen papunta sa luma at sira-sirang SUV na inutang niya sa handyman ng motel. Parang nilalabanan ng sasakyan ang huling hininga nito. Napanganga si Mario. Sigurado ka bang gumagana pa ito? Karamihan ng araw, oo, sagot niya na may bahagyang bali ng balikat. Nag-atubili siya nakatingin sa graba. Kung gusto mong gawin pa ang higit sa pag-patch lang, dahan-dahan niyang sabi, may mga ideya ako. Napailing si Carmen. Mga ideya? Walang partikular. Gusto kong sabihin, hindi ka dapat manatili sa trailer na ito magpakailanman. Hindi siya sumagot, ngunit kinabukasan dumating siya dala ang stethoscope at isang kahon ng mga bagong gamit na nakalap niya mula sa lokal na discount supplier. Noong Biyernes, pumasok sa trailer si Ryan, yung batang lalaki na minsang nanlait sa kanya na may namamagang tuhod. Sinuri niya ito, mahigpit na binalutan at binigyan ng pack ng yelo. Sa pintuan, tumigil ito at mahina na nagmura, "Salamat." Tumango lang siya ng simple. Nang gabing iyon, binuksan niya ang kanyang notebook at isinulat ng tahimik, Linggo 3. Nakatayo pa rin. Pagkatapos ng buwan, ipininta ni Danilo ang isang karatula para sa trailer. Baluktot na mga letra, puno ng karakter, field medic, pinahintulutan ng utos ng boss. Nang makita iyon ni Carmen, natawa siya. Pero hindi niya ito tinanggal. Minsan, nagsisimula ang paggaling sa pinakamaliit na bagay. Isang pagtango, isang sandwich, isang pangalan sa pintuan. Bago pa rin siya estranghero. Pero hindi na siya nag-iisa. Habang papalapit ang Abril sa wakas, natagpuan ng site ang kanyang ritmo. Mas matatag ang mga araw. Ang mga paghinto sa pagitan ng mga tao ay hindi na matalim. Pati ang patuloy na ulan sa Portland ay tila bumabagal sa likuran. Hindi na hadlang kundi kasama. Para kay Carmen, ang maliit na trailer ay naging higit pa sa pansamantalang istasyon. Naging kanlungan ito, isang lugar na nilikha mula sa kawalang katiyakan, binuo ng rutina at tahimik na pagtitiyaga. Hindi palaging marami ang sinasabi ng mga crew, pero mas malakas ang kanilang mga kilos. Hindi na sila nag-aatubiling pumasok sa kanyang pintuan. Nagtitiwala sila sa kanyang mga kamay kahit na mabagal pa ang mga salita. Nanatiling tahimik si Mario, mapagmasid, mabait sa paraang ang mga tao ay mabait kapag ayaw nilang makilala.
Hindi niya kailanman pinupuri siya ng malakas. Hindi rin niya tinatawag pansin ang kanyang mga pagsisikap. Ngunit isang umaga, nang pumalya ang generator at namatay ang coffee machine, nakita niyang may mainit na thermos sa kanyang mesa, diretso mula sa truck ni Mario. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang palakpakan. Mabagal ang shift, tahimik pero totoo, at marahil iyon ang dahilan kung bakit masakit ng husto ang sumunod na nangyari. Nagsimula ito sa isang Huwebes ng hapon. Katatapos lang ng tanghalian ang mga crew nang dumating ang isang puting SUV sa lote. Kaagad itong namukod-tangi, may tint na bintana, malinis na katawan, plaka ng gobyerno. Hindi ito work truck. Problema yun. Dumating ang site manager, matangkad, kinakabahan, laging may clipboard sa kamay, nagtakbuhan papunta sa trailer na parang pinipigilan ng apoy na kumalat. Kailangan mong umalis, anya pumasok sa trailer. Tiningnan niya si Carmen na parang may dalang delikadong bagay. Ngayon din, nagtaka siya. Ano? Narito ang corporate, may nag-report siguro. May ginagawa silang spot inspection. Bumaba ang boses niya sa bulong. Hindi aprobado ang ganitong medikal na setup. Panganib ito sa kumpanya. Lumabas si Mario sa doorway, handa ng lumaban. Nakakalas ang kanyang panga. Mananatili siya, sabi niya. Hindi mo pwedeng sabihin yan, sigaw ng manager. Hindi ito autorisadong medical na lugar. Hindi tayo covered. Dito na siya ilang linggo. Inalaga niya ang kalahati ng crew. Kung wala siya, mas maraming aksidente, mas maraming downtime, alam mo yan. Hindi pinagtalunan ng manager ang mga katotohanan. Hindi ito tungkol sa patas. Tungkol ito sa pinapayagan. Kung makita nila siya dito, maaaring mawala ang kontrata, maaaring mawalan ako ng trabaho. Naramdaman ni Carmen ang pamilyar na higpit sa dibdib, yung palaging dumarating kapag ang suporta ay naging katahimikan. Kilala niya ang eksenang ito. Sinimulan niyang mag-impake, dahan-dahan maingat, mga roll ng goes, mga bote, ang notebook niya. Alis na ako, malumanay niyang sabi. Tumayo si Mario sa harap niya. Hindi ka aalis. Tumingin siya sa kanya, tahimik pero matatag ang boses. Mario, napunta na ako sa lugar na ito dati. Alam ko kung paano ito nagtatapos. Hindi ito Boston. Oo, pero may mga bagay na hindi nagbabago. Tiningnan siya ni Mario sa mga mata. Hindi ito nagliyab ng galit. Pagod lang, yung pagod na pumapasok sa buto. Gusto niyang lumaban, makipagtalo. Pero ano ba ang sasabihin niya? Lumipas ang hapon sa isang uri ng ulap. Ang tensyon ay nanatiling parang static sa hangin. Naglakad ang mga inspektor sa site, may mga clipboard at tanong. Matalas ang mga mata at tahimik. Nanatiling tago si Carmen, maayos ang kanyang mga gamit na nakaayos sa 2 bag sa sahig sa tabi niya. Isang kamay ang banayad na nakapatong dito para bang hinahawakan ang kanyang sariling halaga. Kontrolado, tahimik at madaling baliwalain. Nang tuluyang umalis ang puting SUV, nagpaikot ng ulap ng graba ang mga gulong nito. Nanatiling nakatayo si Mario, pinapanood itong maglaho. Pagkatapos, lumiko siya at naglakad pabalik sa trailer. Natagpuan niya siyang nakaupo mag-isa sa loob. Hindi ko hahayaang mangyari ito, sabi niya. Wala kang pagpipilian, malumanay niyang tugon. Meron ako, pwede akong mag-resign. Kumindat si Carmen. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ako gagana para sa mga taong mas pipiliing hayaang mamatay ang isang tao kaysa hayaang linisin mo ang sugat. Tinitigan siya, nagulat sa matinding paninindigan. Huwag kang gumawa ng desisyong pagsisisihan mo, mahinahong sabi niya. Hindi, nagawa ko na iyon. At ginawa na niya. Kinabukasan, hindi dumating si Mario sa trabaho, hindi rin si Danilo. Pagdating ng tanghali, kumalat na ang balita sa crew. Umiwan si Mario Ferrer sa trabaho. Nag-impake lang at umalis. Walang anunsyo, walang paliwanag. Tumawag siya kay Carmen ng gabing iyon. Sinagot niya bago pa matapos ang unang ring. Libre ka ba? Depende,
Sagot niya, medyo interesado. May ideya ako. Pagdating niya sa harap ng bahay ni Mario, nakapark na ang truck sa driveway, nakabukas ang tailgate. Puno ito ng gamit, first aid kits, kumot, storage bins, plastic chairs. Mukhang magulo, parang kalat. O baka plano. Naisip ko, sabi ni Mario habang lumalapit siya, paano kung gawing mobile ito? Mobile? Oh, parks, parking lot ng simbahan, food banks, kahit saan may tao. Nakita ko sila Carmen, mga tao na nangangailangan ng tulong pero ayaw pumasok sa ospital maliban na lang kung life or death. Hindi ka doktor, umiling siya, hindi rin ikaw opisyal. Itinuro niya ang kilay. Ibig kong sabihin, dagdag niya ng mabilis, sa papel lang, pero hindi iyon hadlang sa'yo. Tiningnan ni Carmen ang mga gamit. Risky ang ideya, walang lisensya, walang suporta. Pero ito ang unang bagay sa loob ng buwan na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Parang naalala nito kung ano ang pag-asa. Pwede akong gumawa ng protocols, sabi niya, intake forms, guidelines. Magmamaneho ako, alok ni Mario. Ikaw ang gagaling. Nagtrabaho sila ng hanggang gabi, kinabukasan na iba na ang Dodge. May natiklop na kot sa likod, puno ng mga lalagyan na may label, benda, guantes, bote ng tubig, pain relievers. Naguhit si Danilo ng karatula at ginawang nakatali sa tailgate, help on wheels. Unang hintuan nila ay parking lot sa likod ng community church kung saan may soup kitchen ilang beses sa isang linggo. Interesado ang mga volunteers, ipinaliwanag ni Carmen ang serbisyo, basic wound care, blood pressure checks, health advice, walang procedures, walang gamot, walang pangako, presensya lang. Pagdating ng tanghalian, may pila na, matandang lalaki na may bitak na sakong at pilay. Isang ina na hindi nakapunta sa doktor mula ng manganak. Isang teenager na may malubhang ubo at namamagang pulso. Inalagaan ni Carmen ng mahinahon ng bawat isa. Tinanong ang pangalan pero hindi ang kwento. Nagbigay ng merienda si Mario at nag-refill ng thermos ng kape. Nagtala si Danilo ng gamit, may halong biro. Hindi ito ospital, hindi malapit dito, pero totoo at mahalaga. Bawat araw may bagong lugar silang pinupuntahan. Farmers market, food pantry, school parking lot. At bawat araw mas humahaba ang pila. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang shift, nakaupo si Carmen sa likod ng truck. Pinupunasan ng mga kamay gamit ang basang tela. Nakalugmok ang mga balikat sa pagod. Nakalimutan ko kung ano ang ganito ang pakiramdam, bulong niya. Ano? Tanong ni Mario, iniabot ang bote ng tubig. Na mahalaga. Tiningnan siya ng may katiyakan si Mario. Hindi ka kailanman tumigil. Hindi siya sumagot pero hindi rin siya lumingon. Kinabukasan may nag-spray paint ng insulto sa pinto ng truck. Nilinis yon ni Mario bago pa niya makita nakatikom ang panga. Nilagyan ni Danilo ng berdeng pintura ang lugar at nilagyan ng bagong emblem, maliit na puting krus sa loob ng bilog. Simple pero malinaw. Gabi iyon, habang kumakain ng takeout sa kusina ni Mario, may nag-vibrate ang telepono ni Carmen. Mensahe mula sa dati niyang estudyante bilang nurse, narinig ko ang ginagawa mo, kailangan pa natin ng ganito. Ipinakita niya kay Mario. Sa tingin ko, sabi nito, nagsisimula kang magliyab. Nakasisira ang apoy. Pero pinapainit din nito ang tao. Tahimik na silang naupo pagkatapos noon, napapaligiran ng mga walang laman na plato at pusong puno. Maaga pa. Mahaba at mabato ang daraanan, pero sa unang pagkakataon, hindi na naghihintay si Carmen ng pahintulot mula sa iba. Ngayon, walang makakasara ng pinto sa kanya. Pagpasok ng ikalawang buwan, ang kanilang mobile clinic ay naging parang isang bagay na ginamit na at pinagkakatiwalaan. Ang Dodge ay bakas na ang edad. Bagong pintura ang tumakip sa mga sugat ng nakaraan. May mga gasgas sa gilid mula sa mga mesa, lalagyan at upuan, mga tanda ng layunin, mga tanda ng trabahong may halaga. Umuungal ang suspensyon ng truck sa bigat ng kargada.
Sa loob ng cab, may halimuyak ng hand sanitizer, langis ng makina at banayad na amoy ng lemon balm, ang parehong wipes na pilit ginagamit ni Carmen tuwing umaga. Hindi na ito basta sasakyan, ito ay buhay na gumagalaw, naging may ritmo ang kanilang mga araw. Tuwing linggo ng gabi, inilalatag ni Carmen ang luma at gusot na mapa ng lungsod sa workbench ni Mario. Magkasama nilang tinatandaan ang mga lugar na kulang sa serbisyong pangkalusugan, mga lugar sa likod ng mga overpass, mga komunidad ng mobile homes sa gilid ng lungsod, mga tahimik na parking lot ng simbahan kung saan nagluluto ng mainit na pagkain ng walang tanong. Mula Lunes hanggang Biyernes, sinusunod nila ang ruta, bahagi ay plano, bahagi ay kusang loob. Tuwing Sabado, nagtitipon sila muli. Nagre-restock ng mga gamit, naglog ng mga binisita, nag-aayos, nagpapahinga kung kailang kaya. Akala ni Mario ay dahan-dahan lang ang pagtanggap, ilang tao lang, maingat at mausisa, mali siya. Sa dulo ng bayan, kung saan ang pinakamalapit na ER ay 45 minutong biyahe sa bus, hindi pa man sila nakaparada ay dumating na ang unang bisita. Isang foreman na may pasa sa binti, isang dalagang ina na may dalang toddler at kalahating bote ng Pedialyte, isang matandang lalaki na humihinga gamit ang plastic na supot na puno ng mga expired inhaler. Isang trabahador sa restaurant, naka-apron pa, mga kamay na namamaga dahil sa arthritis pero natatakot na hindi makapasok sa shift. Inalagaan ni Carmen silang lahat. Hindi niya tinanong kung bakit hindi sila nakapunta sa doktor. Alam na niya, mga insurance na kulang ang sakop, mga klinika na puno ng booking ng ilang linggo, mga komplikadong papel na kailangan patunayan bago gamutin, mga sistema na kailangang pagkasihan bago tulungan. Kaya hindi niya ginugugol ang oras sa paghusga. Matatag ang mga kamay niya, kalmado ang tinig at palaging nakatingin sa mga pasyente. Naalala niya ang mga pangalan, tinatala niya ang mga sintomas sa maliit na notebook sa bag. Tuwing gabi, isinusulat niya ang lahat sa spreadsheet na tinulungan ni Mario buuin. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan, mga pattern, kondisyon at mga palatandaan na hindi pinapansin ng lungsod. Hindi lang siya nagpapagaling, nangongolekta rin siya ng datos. Tahimik na nilalantad ang isang krisis na nakatago sa bukang liwayway. Nagmamaneho si Mario, nag-aayos, sumusuporta. Naging maraming gamit siya. Nagtatayo ng mga tolda, nagdudugtong ng sira na mga upuan, nag-aalaga sa mga tao. Sumusuporta siya kapag hindi kaya ni Carmen. Sa tahimik na lakas, pinapawi niya ang tensyon, mga lalaking mahirap pakisamahan, mga babaeng handa ng husgahan, mga kabataang pilit nagtatago ng takot. Nakatayo siya sa tabi nila, matatag at tahimik. Tumutulong din si Danilo. Kapag kasama niya, nauupo siya sa folding chair malapit sa mga gamit, inaayos ang mga benda ayon sa kulay, nag-aalok ng peppermints mula sa bag na sinasabing bahagi ng paggaling. Dahil sa kanyang madaling pakisamahan, napapaluwag ang mga tao. Si Danilo ang nakakita sa kanya isang Miyerkules ng hapon, isang babae sa sirang berdeng raincoat, nakaupo sa kabilang kalye. Hindi siya lumapit, nanonood lang. Kinabukasan, bumalik siya at kinabukasan pa. Sa ika-4 na araw, tumawid siya ng kalye. Sarap na nagsasara si Carmen nang lumapit ang babae. Dahan-dahan siyang kumilos, isang kamay ay nakahawak sa grocery bag, ang isa ay mababang nakapindot sa tiyan. Hindi kayo humihingi ng ID, sabi ng babae, magaspang ang tinig. Umiling si Carmen, pangalan lang ang hinihingi kung gusto mo. Maria. Anong masakit, Maria? Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang damit, nagpapakita ng makapal at namamagang peklat. Namamaga, pula at mainit ang balat, palatandaan ng impeksyon. C-section, sabi niya. Sabi ng klinika, kailangan ko ng insurance para sa follow-up. Naglilinis ako ng bahay, wala akong insurance.
Tumango si Carmen. Walang salita, nagsuot ng gloves at sinimulang linisin ang sugat ng maingat, iniwasan ang sakit. Naramdaman ni Maria ang kirot pero hindi umatras. Dapat nakita ito ilang araw na ang nakakaraan, bulong ni Carmen. Walang gustong tumulong, sagot ni Maria. Nakatayo si Mario malapit, pinapanood ang pagtigas ng panga ni Carmen at pagbagal ng mga kamay. Gabi iyon, sa kusina, tahimik si Carmen ng matagal. Nakaupo sa mesa, nakatitig sa notebook. May ginamot akong babae na may sepsis sa likod ng pick-up. Sabi niya sa wakas, halos di marinig ang tinig. Ano ba talaga ang ginagawa natin? Hindi nag-atubiling sagutin ni Mario, nagliligtas ng buhay isa-isa. Hindi sapat. Siguro hindi, pero higit ito sa walang ginagawa. Hindi nagpahinga si Carmen sa weekend. Nagpadala siya ng emails, tumawag, nag-message sa mga dati niyang kakilala, mga nurse, doulas, social workers. Tinanong kung may panahon sila, gamit karunungan. May 3 na nagdadalawang isip. 1 linggo ang lumipas, dumating ang isang retiradong EMT gamit ang luma niyang Subaru na may Massachusetts plates at may kahon ng prenatal vitamins. Akala ko nang aasar ka lang, sabi niya habang pinapanood si Carmen na nagsiset-up. Hindi pala. Mula noon, lumaki ang network. Isang retiradong EMT ang lumabas mula sa RV na may dalang duffel bag ng malilinis na splints. Isang grupo sa simbahan ang nag-donate ng hygiene kits, sabon, toothpaste, sanitary pads. Isang manager ng grocery store ang nag-alok ng diskwento sa bottled water. Isang high school student sa spring break ang nagdala ng flyers at tablet na may translation app. Isinulat muli ni Carmen ang mga form para magkaroon ng Spanish, Vietnamese at Russian. Pinalagyan ni Mario ng lumang bulletin board sa gilid ng truck. Nakalagay dito sa malalaking letra, "Ask us anything." Hindi lahat natuwa rito. May mga lokal na tumawag sa pulis, nagsabing nakaharang sila sa mga sidewalk, lumalabag sa health codes, nagpa-practice ng medisina nang walang lisensya. Dumating ang mga pulis, pero nang makita nilang wala naman kundi mga gas-gas sa tuhod at blood pressure checks lang, tahimik silang umalis. Ang iba nanliligaw lang ng tingin. Sa mga mas magarang lugar napansin ni Carmen na kumikilos ang mga kurtina. Nagpapalit ng daan ng mga tao. Nandoon pa rin ang takot pero nakasuot na ng malinis na damit. Hindi niya ito inalintana dahil ang mahalaga ay ang mga mukha sa kabilang panig, mga puno ng ginhawa, pasasalamat at pag-asa. Isang hapon, may maliit na batang lalaki, siguro 8 taong gulang, na pilay ang paglakad papalapit sa kanya. May itim na mata at pasa sa tuhod. Hindi nagsalita. Iniabot lang ang isang sulat. Palpak na sulat, fell. Dahan-dahan niyang pinaupo ang bata. Nilinis ang mga sugat, sinuri ang mga buto. Binigyan ng ice pack at tsokolate mula sa lihim na lagayan ni Danilo. "Babalik ka ba?" tanong niya. Tumango ang bata, itinago ang tsokolate sa kanyang jacket at naglakad palayo. Hindi na niya muling nakita ang bata. Ngunit sa susunod na linggo, naglagay siya ng sulat sa bulletin board para lang sa bata, sakaling bumalik siya. Habang sumisidhi ang tagsibol, namulaklak ang mga bulaklak sa mga bitak ng kalsada. Sumibol ang damo sa mga nakalimutang lugar, nanatiling matatag ang pila sa mobile clinic. Nagsimulang makilala si Carmen sa lahat ng dako, sa labas ng mga tindahan, sa ilalim ng mga tulay, sa mga parking lot ng community center. Tinawag na siya ng marami na doc kahit ilang beses niyang itama iyon. Sa huli, tumigil na siyang magsalita. Gumawa si Mario ng portable cabinet na may mga compartment para sa mga madalas gamitin na gamit. May hawakan sa magkabilang gilid para madala ito sa loob ng mga gusali kung kailangan. Pinangalanan ito ni Danilo bilang medicine chest at nilagyan ng puting puso sa takip. Isang gabi pagkatapos ng mahabang araw, naupo sina Carmen at Mario sa tailgate ng truck.
habang nagliliwanag ang langit ng gintong kulay sa likod ng mga puno. Alam mo ba ang natatakot ako? Tanong niya. Lahat, sagot niya nang hindi napuputol. Ngumiti siya ng bahagya na ito ay maaaring matapos, na may pwedeng magsara ng lahat. Kunin ito. Tumingin siya kay Mario, matatag, hindi natitinag. Bubuuin natin muli sa ibang lugar. Gaano man kadami ang kailangang ulitin. Humipong ang simoy ng hangin, tinanggal ang buhok niya sa muka, kumindat siya. Paano kung bumagsak ako? Hahawakan kita para manatili kang buo. Hindi niya sinubukang gumanti. Hindi ito grandeng kilos, isang pangako na buong puso niyang babantayan. Pagdating ng Mayo may napansin na. Isang maikling artikulo sa lokal na pahayagan, grassroots medical team umabot sa 100 tao. Walang pangalan, mga pahayag lang ng pasyente. Isang larawan, nakatalikod si Carmen, ang kamay ay nakapatong sa balikat ng isang babae, ang Dodge ay nasa likuran. Nang makita niya ito, tumingin siya ng tahimik ng matagal. Lumapit si Mario, may hawak na kape. Ayaw mo ba nito? Hindi, bulong niya. Nakalimutan ko lang ang pakiramdam nito. Anong pakiramdam? Na makita na ginagawa mo ang tama, hindi pinarurusahan. Hindi siya sumagot. Naupo lang siya sa tabi niya. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw sa likod ng bubong ng garahe ni Mario kung saan nakasabit ang mapa ng lungsod, puno ng mga pin at mga piraso ng pag-asa. Hindi pa tapos ang trabaho, hindi pa malapit, pero ngayon may pangalan na sila at ibig sabihin nito, may taong nakatingin, kahit kaunti lang. Kinabukasan ay nagsimula tulad ng dati. Pinunasan ni Carmen ang mga ibabaw ng truck habang nag-aalis si Mario ng folding chair sa likod ng shed. Mabigat ang hangin ng tagsibol, puno ng hamog at usok ng sasakyan. Maliwanag pero hindi mainit. Umaawit ang mga ibon, tumahol ang aso sa postman. Nakatayo si Danilo sa porch, may hawak na tasa ng orange juice na parang siya ang boss ng buong operasyon. Nakalimbag sa kanyang hoodie. I supervise. Regalo mula kay Carmen na suot niya tuwing Sabado ng walang palya. Nasa kalagitnaan pa si Mario sa pag-angat ng crate nang tumigil siya, nakapatong ang kamay sa tailgate. Napansin ito ni Carmen. Ano? Tanong niya. Hindi agad sumagot. Tiningnan lang ang bukas na likod ng truck. Iniisip ko, sabi niya sa wakas. Itinaas ni Carmen ang kilay. Palaging risky yang mga iniisip mo. Ngumiti siya. Paano kung gumawa tayo ng permanente? Natawa si Carmen. Ibig mong sabihin, klinika? Hindi malaking klinika, hindi pa, pero isang totoong lugar. 4 na dingding. Bubong, hindi lang 4 na gulong at mabubuting intensyon. Pinahintulutan niya ang ideya. Hindi ito ang unang beses na naiisip niya ito sa mga tahimik na sandali, sa pagitan ng mga pasyente, sa pagitan ng pagod at pag-asa. Pero palagi niyang itinataboy ang pag-iisip. Ang pagiging mobile ay kalayaan, kaunting patakaran, walang upa, walang red tape. Pero ang pagiging permanente, ibig sabihin nito ay katatagan, isang lugar na pwedeng balikan ng mga tao, isang bagay na nananatili. Ang permanenteng lugar ay nangangahulugan na hindi na kailangan pang mag-impake gabi-gabi, hindi na kailangang magdala ng mga kahon sa dilim. Tiningnan ni Carmen ng mabuti si Mario. Hindi ako tutol, mabagal niyang sabi, pero paano, saan, at gamit ang anong pera? Tumango si Mario parang inaasahan na ang mga tanong. May mga materyales ako, sabi niya. May lugar sa likod ng shop. Sapat para sa maliit na gusali, kaya kong gawin halos lahat ng konstruksyon. Makakatulong si Danilo sa pag-organisa ng mga volunteers, dagdag niya. Alam ko rin ang ilan sa mga dati kong kasama sa trabaho na sasama kung hihilingin ko. Nakapangkat ang mga braso ni Carmen. At pondo, huminga si Mario. May ipon ako.
Bukas na bibig sana si Carmen para tutulan, pero itinataas ni Mario ang kamay. Hayaan mo muna akong tapusin. Iniisip ko rin humingi ng tulong, grants, donasyon. Kapag naitatag na natin ang pundasyon, siguro bubuo tayo ng bubong. Makikita ng mga tao ang ginagawa natin. Mas madali silang suportahan kapag may nakikitang nangyayari na. Nag-post siya. Hindi ito madali. Hindi siya yung tipo na nagpapagawa para sa iba. Pero kay Mario, ramdam niya ang kaibahan. Hindi ito kawanggawa. Ito ay paniniwala. Sige, sabi niya, pero isang kondisyon. Sabi mo lang, huwag hihinto ang mobile clinic kahit isang araw. Tumango si Mario, hindi ko plano yan. At doon nagsimula. Nag-shift ang kanilang buhay sa bagong ritmo, mga umaga sa kalsada, nagpapagaling ng pasyente at mga gabi sa lote, nagluluwas ng materyales, nagguguhit sa lupa. Dahan-dahang dumating ang mga volunteer, unti-unti at tuloy-tuloy. Mga dati niyang katrabaho, mga kapitbahay na mausisa, isang guro sa high school na may truck na puno ng mga gamit at libreng weekends. Mula kay Carmen, dumating din ang suporta, mga dati niyang kasamahan na nagpadala ng exam tables, hindi pa nagagamit na medical supplies at mga kagamitan na nakasilpa sa mga kahon. Pagkatapos ng ikalawang weekend, may nakatayo ng frame sa ilalim ng langit. Sa Sabado ng gabi, habang papalubog ang araw at hinihampas nila ang huling poste sa pwesto, may isang kotse ang pumasok sa driveway. Hindi pamilyar, makinis, tahimik, maayos sa paraang hindi bagay sa kabilang parte ng bayan. Napatigil ang makina. Bumaba ang isang lalaki, nakasuot na mas mahal kaysa sa kahit anong gamit sa site. Napasikip si Carmen bago pa man makita ang mukha nito. Lumakad siya na may kumpiyansa ng taong hindi nakakarinig ng salitang hindi. Tiningnan niya ang bakuran, truck at mga volunteer. Huminto siya sa harap ni Carmen at ngumiti, isang pinalaking, makinis na ngiti. Carmen Rodriguez, sabi niya, para bang nag-aanunsyo ng premyo, pinaghahanap kita. Instinktibong lumapit si Mario, tahimik na panangga sa tabi niya. Dr. Reyes, sabi ni Carmen, malamig ang tinig. Aalala mo, tugon niya, na parang may utang na loob siya. Ako ang chair ng review board, sabi niya, na nagrekomenda ng pagtanggal mo sa trabaho. Napangiti siya ng bahagya. Dumating ako para humingi ng tawad. Nagulat siya, hindi tulad ng taong madalas humingi ng tawad. Napilit ang board, dagdag niya, politika, desisyon sa budget. Hindi ako sumangayon sa pagkakatapos, pero hindi ko rin ipinaglaban ng sapat. Hindi siya sumagot. Sundan ko ang trabaho mo. Ang klinika, outreach, data, napansin na ito ng council. Tahimik siya pa rin, nananatiling katabi ni Mario, matatag at tahimik. Nakagawa ka ng makapangyarihang bagay, sabi ni Reyes. Kung isasama mo ito sa ospital, maibibigay namin ang infrastruktura, legal na suporta, mga resources. At control, tuwiran ni Carmen. Istruktura, tugon niya. Hindi kami kaaway, Carmen. Hayaan mong tulungan ka namin palaguin ito. Pinagtawanan niya ang mga bisig. Nung huli akong gumawa ng ganito, na ipagkubli ito. Hindi siya nagtaltalan. Isipin mo lang, hindi pwedeng manatili ito sa truck magpakailanman. Nang umalis siya, walang nagsalita ng matagal. Huminga ng malalim si Mario, pinindot ang martilyo sa poste, pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa. Ayos ka lang ba? Tumango si Carmen. Pagkatapos ay umiling. Hindi ko alam. Sa susunod na 3 araw, paulit-ulit niyang iniisip ang alok. Ang potensyal, ang seguridad, ang access, totoong suweldo, totoong katatagan. Ngunit sa tuwing naiisip niya ito, nakikita niya ang isang conference room, mga kinis na sapatos at pinagpraktisang talumpati. Nakikita niya ang mga ideya niya na unti-unting hinuhubog para sa agenda ng iba. Pinili niya sa ika-4 na gabi, hindi dahil sa lohika kundi sa pakiramdam. Kinabukasan, nagsulat siya ng maikling liham at ipinadala ito sa ilang pinagkakatiwalaang reporter.
Nakasulat dito ang kanyang hangarin na manatiling independyente, magtayo ng isang bagay na pag-aari ng komunidad, hindi pinapatakbo ng institusyon. Hindi ito naging viral, ngunit nagpasiklab ito ng isang bagay. Isang linggo pagkatapos, bumisita ang 2 miyembro ng council sa site. Isang health journalist ang dumating na may notepad at mga tanong. Dumating ang isang grant mula sa isang maliit na non-profit. Isang umaga, binuksan ni Carmen ang email mula sa isang ina na natulungan niya ilang linggo ang nakalipas. Ikaw ang unang taong tumingin sa akin na parang mahalaga ako. Salamat. Ipinrint niya ito at ipinako sa pader ng plywood ng hindi pa tapos na klinika. Punong-puno ng maliliit na tagumpay ang mga sumunod na linggo. Naitayo ang bubong, nai-install ang plumbing, nadagdag ang insulasyon. Pinilit ni Mario ang sarili, pinapalakas ng konsentrasyon at bahagyang pagmamalaki. Pinatakbo ni Danilo ang listahan ng volunteer na parang general, ginawang istruktura ang gulo. Ngunit isang Huwebes ng hapon, tumigil ang lahat. Umiuga ang truck ni Mario at huminto sa labas ng Children's Center kung saan sila magse-set up para sa araw. Sumisinghap ang singaw mula sa ilalim ng hood. Binuksan ni Mario ang latch at mumurming nag-iisa. Bumaba si Carmen at agad na naintindihan, hindi ang makina ang sira, may problema siya sa loob. Nangangalog ang mga kamay niya. Ano ang nangyari? Tanong niya ng mahina. Hindi siya sumagot agad. Sa wakas, inabot niya mula sa ilalim ng upuan ang isang punit-punit na papel. Isa ito sa mga guhit ni Danilo. Ipinapakita nito ang 3 tao na magkahawak kamay sa harap ng isang maliit na gusali na may nakasulat na clinic sa itaas. Ang isang tao ay may kulot na buhok. Ang isa ay naka-overalls. Ang pangatlo ay may stethoscope sa leeg. Guhit ito ni Jennifer, bulong ni Mario. Ibinigay niya kay Danilo noong nakaraang linggo. Dahan-dahang tinanggap ni Carmen ang papel. Nanginginig ang dibdib. Tinuturing niya itong pamilya, dagdag ni Mario. Tinuturing kanyang bahagi nito. Tiningnan niya si Mario, naghahanap ng sagot. At ikaw? Mahinang tanong niya, tumingin ito pababa. Natakot lang ako sa ibig sabihin nito, sa pagkawala nito. Maingat niyang tiniklop ang guhit at inilagay sa bag. Hindi mo nawawala ang tao sa pagtitiwala, sabi niya. Nawawala mo sila kapag itinutulak mo palayo. Tumango si Mario ng bahagya. Hindi pa dumating ang mga salita, hindi pa. Ngunit gabing iyon, nang matapos ang ruta at nakaparada ang truck sa bahay, hindi agad umalis si Carmen. Nanatili siya, naghanda ng hapunan, tumawa sa mga biro ni Danilo. Nakadapa sa sopa, may kumot na nakapaloob sa mga binti. Umupo si Mario sa tabi niya sa katahimikan na parang hamunin ang panahon na sirain ang kapayapaan. Kinabukasan, bumalik sila sa trabaho, magkasama, walang kontrata, walang supervisor. Isang guhit sa bag, isang kalahating tapos na klinika at isang bagong simula, parang hangin na muling pumapasok sa baga. Ang liwanag ng umaga ay sumasala sa maulap na langit, malambot at kulay abo, tulad ng karaniwan sa Portland. Sa loob ng kanilang munting tahanan sa gilid ng lungsod, may tahimik na paggalaw. Ang workbench na dati ay puno ng kahoy at mga toolbox ay may mga lalagyan ng gauze, ointments, tape at mga nakasarang bote. Tahimik na gumagalaw si Mario, may hawak na lapis, tinitignan ang listahan ni Danilo. Sa sala, nakaluhod si Carmen sa tabi ng kahon ng mga kumot at mga gamit. Sa kalinisan, maingat na binibilang. Hindi siya nakatulog ng maayos, pero hindi siya pagod. Buo ang loob, buong enerhiya. Handa na. 6 na buwan na ang nakalipas mula nung unang iparada nila ang Dodge sa bakanteng sulok. Mula nang gamutin ni Carmen ang isang estranghero sa ilalim ng nylon canopy. At namigay ng tubig si Mario gamit ang mga kamay na may peklat. Ang nagsimula bilang pagtugon sa mga nakalimutang pangangailangan ay naging higit pa. Sa likod ng shop ni Mario ay nakatayo na ang isang simpleng klinika,
May kahoy na siding, pinturang pula sa pinto, muling ginamit at inalagaan. Malawak at bukas ang mga bintana, walang rehas, puro liwanag lang. Sa loob, may mga silid na puno ng mga donasyong exam table, sariling gawa na mga drawer, mga medikal na gamit na nakaayos ng maayos. Tumulong si Danilo sa pagpipinta ng mga mesa. Mga lokal na kabataan ang gumawa ng mural sa likod ng waiting room. Mga putok ng kulay bilang kapalit ng mga sandwich at community service hours. Hindi na ito basta proyekto, ito ay isang lugar, isang simula. Naka-schedule ang pagbubukas ng klinika ng hapon iyon. Hindi isang seremonya, bukas lang ang pinto. Inimbitahan nila ang lahat ng dumaan sa mobile clinic, nagbigay ng donasyon, nag-iwan ng mabait na mensahe o naniniwala sa kanilang ginagawa. May kape, mga donasyong pastry, 3 folding chairs para sa mga talumpating walang gustong bigkasin. Sinubukan ni Mario iwasan ang atensyon hanggang sa hindi siya pinansin ni Danilo at nagprint ng flyers na nakasulat sa malalaking letra, Meet the Builders. Napikit si Carmen pero hinayaan na lang. Nang umaga, dumating si Jennifer, may dalang backpack at paper bag ng homemade cookies. Tumakbo siya kay Carmen at niyakap, saka pumasok sa gusali na parang pag-aari niya. Sa isang paraan, pag-aari nga niya ito. Ang orihinal niyang guhit, 3 tao sa harap ng gusaling may pulang pinto ay naka-frame na ngayon malapit sa front desk. Sa ilalim nito, sa hindi pantay na letra ng Crayola, My Family's Clinic. Nakatayo si Carmen sa harap nito ng matagal. Namutla na ang mga kulay, nagkakulubot ang papel. Pero lalo lamang lumakas ang mensahe. Lumapit si Mario, mahinang boses. Sabi niya na ito ay dumating sa kanya sa panaginip. Sabi niya, ang gusali. Nakita niya ito bago pa man namin ibuhos ang pundasyon. Ngumiti si Carmen na parang may lungkot. Naniwala siya dito bago pa man ako. Tahimik si Mario sandali. Sabi pa niya, mas mahina, salamat sa hindi pag-alis. Lumiko siya at hinarap siya. Salamat sa pagbibigay ng dahilan para manatili. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa pagkakataong iyon, wala nang pinigilang damdamin, walang takot, walang pagdududa, tiwala lang at ang hugis ng isang tapat na bagay. Mabagal ang simula ng okasyon, ilang maagang bisita ang dumating, mag-asawa mula sa soup kitchen, isang ina kasama ang anak, isang lalaki na minsang sumigaw kay Carmen, ngunit ngayon ay nagbibigay ng sariwang itlog linggo-linggo. Bati ni Mario ang lahat ng tahimik at may pagtanggap. Naglibot si Carmen sa lugar na parabang doon siya kabilang. Nag-check-in, ngumiti, sumagot sa tanong, yumuko para makipag-usap sa mga bata. Hindi pa tapos ang trabaho, hindi pa tapos ang mga hamon, pero sa ngayon bukas ang mga pinto, puno ang mga istante, at ang kanilang mga puso, pinagtagpi, nasubok, muling itinayo, ay puspos. Nakatayo si Danilo sa likod ng mesa ng merienda na parang maitre d' sa isang 5-star na hotel, buong pride na inayos ang mga donasyong cookies at juice boxes na may labis na pag-iingat. Napangiti si Jennifer at lumapit kay Carmen, bumulong. Akala niya talagang nagpapatakbo siya ng luxury resort. Patuloy na dumadami ang mga tao sa loob at kasama nito ang enerhiya, tawa, mga kwento, mga boses na nagtataas sa mga sama-samang alaala. Naglalakad ang mga tao mula silid-silid, humahanga sa pagiging simple, sa intensyon, sa init ng lugar. May ilan na huminto sa tabi ng mural, dinadampi ang mga daliri sa pinta na parang umaasang masipsip ang diwa nito. May kakaibang pang-akit dito, isang bagay na nagpapaalala sa mga tao kung ano ang tunay na pakiramdam ng pag-aaruga. Sa kalagitnaan ng hapon, lumabas si Carmen para huminga. Sa wakas ay sumikat ang araw mula sa mga ulap, nagbabadya ng gintong liwanag sa maliit na hardin na sinimulan nila sa likod ng klinika.
Mga nakataas na taniman ng mga halamang gamot, matitibay na gulay at mabubuting layunin. Payak pa rin ito, ngunit lalago pa. Hindi niya narinig ang paglapit mula sa likod hanggang sa mahaplos siya ng mahinahong kamay sa siko. Si Mario. Nasa loob na lahat, hinihintay ang malaking talumpati mo, biro niya. Ngumiti siya. Hindi ako magtatalumpati. Hindi mo kailangang magtalumpati, magsalita ka lang. Ibinigay mo na sa kanila ang lahat ng iba pa. Tumayo sila roon ng sandali, saka magkasabay na pumasok. Tumayo si Carmen sa harap ng mural. Nakatayo si Mario sa likod niya. Si Danilo at Jennifer ay nanonood mula sa likurang hanay na may parehong mga ngiti. Wala siyang script, wala siyang mikropono, may matatag na tinig at pusong puno. Nang sinimulan namin ito, sabi niya, wala kaming plano, walang budget, halos walang tiwala. Pero magkasama kami. At naniwala kami na ang bawat tao, bawat isa, ay karapat-dapat ng pag-aaruga. Hindi lang paggamot, kundi pansin, kabaitan, isang lugar kung saan maaaring makita. Hindi regalo ito mula sa isang tao, isang pangako ito mula sa komunidad na patuloy na magpapakita at umaasa kami na gagawin ninyo rin. Hindi malakas ang palakpakan, pero tapat galing sa puso, dumilim na. Nanatili ang mga bisita, inipon ng mga volunteer ang mga upuan at nilinis ang mga papel na tasa. Si Jennifer ay nakalugmok sa isang exam table sa sulok, mahimbing ang tulog, may backpack sa ilalim ng ulo. Si Danilo ay natulog sa wheelchair sa ilalim ng mural. Ang papalubog na araw ay yumakap sa kanya na parang kumot. Nakatayo sina Mario at Carmen sa pintuan. Magkatabi, pinapanood ang huling mga tao na umaalis. Humaplos ang kamay niya sa kamay ni Carmen. Hindi siya umatras. Pagkatapos, sa bahay, dinala ni Mario ang isang maliit na kahoy na kahon na tinali ng twine. Ibinigay niya ito kay Carmen nang hindi nagsasalita. Nasa loob ang isang pendant, ang dating sing-sing niya sa kasal, ginawang bilog, nakasabit sa simpleng leather cord. Hindi ko sinusubukang burahin ang nakaraan, mahinahong sabi niya, pero gusto kong bumuo ng bago. Dahan-dahang isinara ni Carmen ang kahon, saka tumingin sa kanya. Gusto ko rin yon. Sa mga sumunod na buwan, umunlad ang klinika. Patuloy na gumagalaw ang mobile unit, madalas na tinutulungan ng mga volunteer at estudyanteng nurse. Hinati ni Carmen ang oras sa pagitan ng kalsada at mga silid. Hindi nakakalimutang nagsimula ito sa paggalaw. Pinalawak ni Mario ang workshop, ginawang lugar kung saan nagsasalo ang kahoy at medisina. Pinatakbo ni Danilo ang buwanang health fairs ng maayos. Nagpinta si Jennifer ng bagong mural, punong berde, mga abalang tao at maliliit na klinika na nakalatag sa bawat sulok ng isang maliwanag at buhay na lungsod. Nang dumating ang liham mula sa Boston, opisyal na alok na bumalik, kumpleto ng titulo, sweldo at paghingi ng tawad. Binasa ito ni Carmen ng isang beses, nakaupo sa tabi ni Mario. Pagkatapos ay maayos niya itong itinabi sa drawer. Nasa puso ko dito, mahina niyang sabi. Tumango siya. Isang taon mula nang unang makita ni Mario si Carmen na nakatayo sa ulan, magkasama silang nakatayo muli sa harap ng kanilang natapos na klinika sa ilalim ng banayad na ambon ng Tagsibol. Nakatambay pa rin ang lumang Dodge, gumagana pa rin, maaasahan pa rin. Sa hardin, naglalaro ang mga bata. Sa bangketa sa harap, may nakasulat sa makukulay na chalk, "Thank you for seeing us." Tumingin si Mario kay Carmen. Tumingin siya pabalik. "Hindi ito kasama sa plano," sabi niya ng tahimik. "Hindi kasama ang karamihan ng mga bagay na karapat-dapat itayo," sagot niya. Lumiko sila papasok at naglakad sa loob. Ang ulan, na ngayon ay parang bulong lang, ay malumanay na bumagsak sa likuran nila na parang alaala na yumayakap sa sikat ng araw. 3 pares ng bota ang nag-aabang na matuyo sa welcome mat. Iba't ibang laki, pantay na putik. Sa itaas ng pinto, may pinturang palatandaan na may nakasulat, "Healing happens here."
Inabot ng panahon, kinailangan ng tiwala, pero magkasama nakabuo sila ng tahanan. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share. Para sa iba pang makapangyarihang kwento tulad nito, panoorin ang susunod naming video. At ipasa ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Salamat sa panonood.